Ayan. At samantala, guys, makakausap natin via Zoom. Ito na ang ating guest for tonight sa ating light check. Please welcome Mr. Richard Lunas, isa pong entrepreneur. Yan, Sir Richard, magandang gabi po and welcome po sa aming programa ni Alvin Diesel. Hi sir, kamusta? Sir, good evening po. Magandang gabi po sa inyo, sir. Yun. Mic perfectly working. Magandang gabi po, Sir Richard. First things first, unahin na natin yung kwento nyo nga po sa amin. Paano po nagsimula yung idea nyo po sa negosyo po ninyo at pwede nyo na rin pong ibahagi sa ating mga listeners kung ano po, kahit kaunti lang po, background po ng inyong pong mga negosyo, tama po ba ako na binabanggit, or ng negosyo po ninyo, sir? Go ahead po, sir. Sir Richard. Okay, sir, yan. Maraming salamat po sa iyong tanong. Nag-start po kasi ang Solaris Enterprise Corporation ay masabi ko po na isa po siya sa naipanganak na negosyo from my first company which is itong construction service. So with that, sir, ay nagkaroon po ng opportunity na mag-venture sa solar company. And eventually po, yung initial po na pag-open po namin, may sound ba yan? Yes sir, go ahead sir. Sir, loud and clear po? Loud and clear? Yes po, loud and clear. Sige sir, go ahead po. Ayan. Okay. So, with that, sir, nag-start po siya nga sa isang company and sabi ko nga po kapag may negosyo ka, ang daming opportunity na possible pag magkaroon ng isang negosyo. So, nagkaroon po, sir, ng solar company dahil na rin po, sir, sa requirements po ng aking mga client from construction services na naghahanap sila kung sino ang po pwedeng itap o provider po na magpalagay o matap nila para sa kanilang requirement ng solar. So, doon po, sir, naipanganak ang solar company. Apo, sir, ano yung kumbaga bagay na nagtulak sa inyo to do this idea of business, sir? Ayan. Para po ito dun sa mga kababayan nating nakikinig at nanonood para halimbawa gusto nila nung kaparehong business na pinasok nyo. Ano po yung parang ba't kayo nagka-idea to do this business po? Yan. Thank you, sir, sa tanong. Bali, sir, yung negosyong ito, number one po na nagpo sa akin para mag-business nito is yung kagandahan po nito, sir, even sa akin pong personal, ginamit ko po kasi ito, sir. At napakalaking tulong nito sa aking personal na sa bahay po, nagpa-install ako nito at nakita ko po yung benefits nito. Napakaganda po talaga. At the same time, nung nag-establish ako nito, nag-put up nito, ang ganda din po siyang maging negosyo dahil hindi lamang matutulungan ang aming personal namin, like for example, kagaya po talaga ngayon, sir, isang nakikita natin ay malaki po ang pagtaas pagdating po sa mga utility providers natin, kagaya po ng sa power supply which is ang Meralco po, talagang tumataas. So nagkakaroon po ng katipiran. So that, sir, sabi ko pwede itong gawing ang negosyo. Nag-tap ako, sir, ng mga tamang tao. Ayan, sabi ko tamang partner para dito, which is nakuha ko po yung mga tamang partner para itayo namin ang negosyong ito. So nagtuloy-tuloy na po siya, sir, since 2022. Until now po ay ang solar company, ang negosyong ito ay tinatangkilik po talaga dahil malaking tulong ito hindi lamang po sa ating mga personal, sa mga household, even sa mga businesses, hindi lang malaking tulong sa kanila, maging sa ating government, malaking tulong ito sa pagtitipid po ng ating pong ginagamit pagdating po sa diesel o fuel na kung saan isa ito sa pangunahing source para mag-generate ng ating mga energy plant na siyang nagiging supply para makapag-generate tayo ng mga power supply sa iba't ibang panig ng ating bansa. So with the solar, ito ay galing po sa araw, libre. So alam naman natin, sir, pag libre talagang malaking tulong ito sa atin. Kaya libre po ang solar, itong energy na ito, i-convert lang natin into energy po. So doon po, sir, nagsimula lahat ang kagandahan nito. Sir, sa journey po ninyo bilang isang entrepreneur, ano po yung mga na-encounter po ninyo na mga hamon sa pagtataguyod po ng negosyo po ninyong ito? Challenges, negative, alam positive. Alam ko po, syempre, hindi naman sa habang panahon
panay araw, meron din mga pagkakataon po na may mga umuulan, di ba? downside din. May mga downsides po ang mga ganitong negosyo. So, paano po kayo nakaka-adapt dito, sir? Yes, sir. I know that every businesses talagang mayroon pong tinatawag na mga challenges dito. May mga risk, may mga problem. Sa amin po, sa akin, based on my almost 4 years, masasabi ko this year, 2026, is going to 4 years. For my first 1 year and 2 years, medyo may counting struggle din kami pagdating sa sales. Pero yun nga po, sir, hindi maiwasan yun. Yung ganun pong parang rise and yung tataas, bababa, tataas, bababa ang sales namin. So encouragement ko po, doon sa time na yon sa aking team, which is ang aking pong employee, aking team po sa service sa company ito, sabi ko po sa kanila na tuloy lang tayo dahil may time talaga na ganyan, but we should not stop dahil darating yung breakthrough sa atin dito. So yun po, sir, sa sales po may counting struggle, may counting challenges kami dito, pero nagtuloy-tuloy lang kami, sir, dito. Yun talaga, partner, ang susi talaga sa pagtatagumpay tamang tao. So maghanap kayo ng tamang tao. Huwag kayo doon pupunta sa maling tao. Hoy, ayun na naman tayo, ha? May hugot dyan. Sinong ginano dyan? Hindi ko kilala yan. Hindi, wala. Sa business. Sa negosyo. Kala nyo na naman, pag-ibig na naman yung sinasabi ko. Sir, I'm thinking of it. Marami sigurado po kayo nakakompetensya sa yun. Ngayon naging in demand nga po yung solar power business kasi nga nitong mga nagdaang mga taon ubod ng init po sa ating bansa. And I deeply emphasize that word, ubod ng init. May emphasis. May emphasis talaga. So, sir, paano kayo nakaka-catch up po sa inyong pong larangan na pinasukan? Okay, your words, sir, yung sinabi mo, sir, ng ubod ng init, sa panahon natin ngayon, talagang summer ngayon. So, ang katapat nito, kapag ubod ng init, lakas ng init, which is, kailangan natin talagang magkaroon din ng lamig, right? So sa mga kabahayan natin, dahil sa ubod ng init, sa panahon natin, sa environment natin, masasabi ko rin po talagang necessity na rin na sa isang household yung ating air condition, which is kapag ang isang household din ay nagpa-install ng air condition, ang katumbasan man ito ay bayarin talaga. Ayun lang. Yes, talaga. totoo nga po yun. Totoo Totoo yan. naman yun. Hindi natin matatanggihan. So with that, sir, nga, tumataas yung ating rate ng mga power provider, utilities. Ano yung maitutulong ng solar company? Sa ngayon, sir, ay napakadali na, napakagaan, napaka-affordable na po, sir, ang pagpapasolar. Kaya ma-encourage ko po sa ating mga kababayan na mag-switch tayo dito. One-time investment, but the return, masabi po natin, sir, it takes so many years na ma-enjoy nyo po ang serbisyo po ng solar once na nagpa-install po tayo nito. Ayun. Opo, Sir Richard, ito po ang aking question. Sa lahat po ng natutunan nyo sa pagnenegosyo, ano po yung isang aral na talagang tumatak po sa inyo, sir? Tama po, sir. Lagi pong may matututunan sa lahat ng bagay sa pagninegosyo. Sa akin pong mga kababayan na nanonood ngayon sa ating programa, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, sa ating mga kababayan OFW, na kung saan ay nagnanais sila na mag-put up ng isang negosyo. Ano man itong negosyo na nais mong i-put up, ang mahalaga po ay kinakailangan alam mo yung negosyong gusto mong pasukin. Ikaw mismo alam mo yun. Ikaw mismo ay kaya mo siyang i-operate. So with that, mahalaga na kung ikaw ay may pamilya, may asawa, magtulong kayong mag-asawa. Pagtulungan yung dalawa. Ayun. Kung mayroong opportunity na sa partnership, do it. Hanap ka ng tamang partner sa negosyo. Kung kaya mong mag-isa ka kasama yung asawa. Then sa puhunan, wag po kayo mag-alala. Kasi sa pagninegosyo naman, not necessary na mayroong kakagad malaking puhunan. Ayun. Magsimula ka lang muna sa maliit, then eventually, kapag nakuha mo, naaral mo yung negosyong pinasok mo, ito rin ay papunta doon sa paglago. Kung dumating man sa point na mayroong kang mga struggle, mayroong mga hardship sa negosyo, tuloy ka lang. Kung dumating sa point na ma-encounter
mo na parang nalulugi ka, huwag kang give up dahil sa lahat ng problema kagaya ng na-encounter parang nalulugi ka. May mga tamang tao na pwede mong lapitan para i-boost o tulungan ka sa negosyo mo. So kagaya ng aking na-experience sir, sa ngayon po meron po akong 5 negosyo na minamanage, mga tamang tao na tinap ko rito, naging kapartner ko, na siyang nagtutulungan kami. Nagsimula sa isang sole proprietor business hanggang sa nagkaroon ng partnership, corporation, which is nagsimula siya sa isang maliit. Apo. So, napakaganda kapag tayo po mga kababayan ay pumasok sa pagninegosyo, yung akala mong maliit, doon papasok ang maraming opportunity. Ayun. Pero hindi mo ito ma-experience, hindi papasok ang ibang opportunity kung hindi mo susubukang magnegosyo. Ang tulong ng negosyo, hindi lamang sa pansarili natin, kundi sa mga kababayan natin, nakakapag-create tayo ng trabaho, Apo. nakakatulong tayo sa government. Lumalaki ang ekonomiya natin kapag marami pong mga entrepreneur na pumapasok po dito. Ayun. So encourage ko po, wag po tayong matakot, wag maduwag, wag kang mag-alala sa risk na possible. Talagang meron talagang mga problema, pero pag hindi mo sinubukan, hindi mo rin mararanasan ang tagumpay. Ayun. Yan lamang po, sir. Apo. Sir, last na lang sir, no? Para sa mga Pilipino, mga kababayan natin over there na may pangarap ding magnegosyo balang araw o baka bukas gusto na nila kaagad or mamaya. Yan. Ano po ang gusto niyong sabihin sa kanila? Baka po may mga kababayan po tayo na nag-iisip na pasukin din po ang pagnenegosyo sa solar power kasi nga una dyan yung investment na Hindi lang solar pwedeng- power, pare. solar power, iba pa mga negosyo, electronics, food, kung ano-ano po. Kami sir, nito partner ko mamaya papasukin na namin kaagad yung pagninegosyo. Talaga ba? Parang hindi ako na-orient dyan Hindi sir, Anyway, yun punta sir. natin. Baka may gusto kayong message sa kanila or tip. Yes, sir. Yan. Okay. Maraming salamat, sir, sa mga kababayan ko na nanonood ngayon sa ating pong programa. Madali po pumasok sa negosyo. Yun. Number 1 po, ikaw, kinakailangan yung determination mo, kinakailangan prepared ka mentally, prepared ka by heart na itong papasukin mong negosyo. Kung sa solar man, speaking of solar, gusto mong mag-business ng solar company, may matutulong pa ako doon. Pwede niyo pa akong itap, pwede namin kayong tulungan dahil meron po kaming ginakandak na training doon po sa mga kababayan natin na gustong matuto mag-install ng solar. Meron po kaming ginagawang training para sa kanila. Monthly po, nagkakanta kami ng training sa mga willing matuto technically sa pag-install ng solar at the same time sa pagninegosyo nito. Tumutulong din kami, sir, sa mga gustong magnegosyo ng solar in terms of providing ng mga materials na kailangan nila, supply. We also cater for that na tulungan namin sila sa pagsisimula nila. Training na kailangan, sumusupport kami doon. So, whatever business na gusto nyong subukan, ito man ay laundry, ito man ay services, ito man ay foods, ito man ay retail ito, product na gusto mo, then mahalaga lang muna na malaman mo yung produkto mo, alam mo yung ibebenta mo, alam mo yung gagawin mong service para doon sa negosyo ito. Ayun. So makakapagsimula, hindi po talaga kasi based on my experience, wala akong sapat, wala akong malaking halaga na pinuhunan para magnegosyo. Yung skills lang na meron ako, sir, yun lang in-improve ko. Ayun. Alam kong ganito, yung pinasok kong negosyo, alam kong simulan at alam ko rin tatapusin. Okay. So with that, sabi ko, ganun pala talaga. Kinakailangan lang sipag at syaga para magtuloy-tuloy tayo sa ating negosyo ginagawa. Ayun. Maraming po salamat, sir. Sir Richard, salamat po sa mga naibahagi niyo po sa amin patungkol po sa solar power at syempre in general po sa aspeto ng pagnenegosyo. Alright. Nawa yung mga listeners natin ay may mga natutunan mula po sa inyo. Muli po, Sir Richard, maraming pong salamat. Thank you, sir. Ingat po kayo, Ingat sir. po. Magandang gabi sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat din po. Salamat po. Ang inyong pong napakinggan ay si Sir Richard Lunas, isa pong entrepreneur ng about sa solar power. Ayos yan. Magandang gabi po.